So ito pala guys ang labas ng flower shop namin guys, no? So ito yung mga tanim na inalagaan ko. So ito yung basil, no? So kanina diniligan ko yan. At saka ito rin sa kabila. So hanggang doon yan guys, no? Yan mga basil yan. Yung sa ating ko tatawagin sa Bisaya ay, sa tawag namin ito ay sangig. So kung makikita nyo guys, ayan, malalaki na siya. At saka dito guys, meron din akong tanim na mga kalabasa at saka pipino ito. So araw-araw ko itong diniligan mula umaga, tanghali at saka gabi, kasi dito pag isang beses ka lang magdilig hindi kaya ng tanim na mabuhay kasi sa sobrang init guys. So ito yung time na maganda magdilig kasi medyo gabi at saka hindi masyadong mainit. At tawid tayo dito guys sa kabila. So nandito yung okra ko, no? Yan. So ito yung okra ko guys. So malaki na siya guys, kaya lang medyo umiba yung dahon, kaya tinigilan ko muna ng basa-basa ng tubig lagi kasi parang ninilaw yung dahon niya. Actually guys, bumili ako ng fertilizer, yung potting mix na fertilizer. Yan, hinalo ko dyan sa lupa kaya para hindi mabilis sa yung tumigas. At dito pala sa kabila guys, andito pala yung melon ko. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan. Ito yung melon ko guys na tinanim ko nung mga last week, no? So ito may fertilizer rin siya. Kung makikita nyo guys, ayan, maitim yung lupa kasi dito guys yung lupa dito hindi masyadong maraming vitamins, kaya kung makikita nyo guys yung lupa, ayun, mabuhangin. So ito yung lupa dito guys sa disyerto, no? So ito, tingnan nyo, buhangin, di ba? So mahirap mabuhay talaga yung tanim unless kung talagang didiligan mo siya at haluan mo siya ng pangpataba, mabubuhay din siya. So katulad nito guys, hinaluan ko siya ng fertilizer. So magiging ganito na yung itsura ng melon. So ayan po, mataba po siya, no? Ayan. At saka mamaya didiligan ko ito uli bago ako mag off duty. So ang off duty guys na 9 o'clock. So time check is 8:35 ng gabi. So mamaya bago ako mag off, didiligan ko ito para kinabukasan ng maaga, kahit ma-late ako magising, mayroon pa rin siyang may higop na tubig. Kasi kinabukasan guys, pag hindi mo ito diniligan, nako, wala, magiging ganito yung guys. So kinabukasan, yan, tuyong tuyo guys, kasi sa sobrang init dito, araw-araw yung init dito, 45 mahigit, minsan 48, ganyan. Kaya kailangan talaga ng tanim ng tubig. Tsaka siyempre pataba na rin guys. So ayan, kasi makikita nyo guys ang taba, diba? Ayan, melon po ito guys. At sana balang araw mayroon tayong maha-harvest na prutas kahit paano, kahit maliit lang ibigay sa atin ng tanim na ito. Okay na sa atin, kahit blessing lang na ibi-blessing lang sa atin, kahit ilang piraso lang na tanim ay na bunga, okay na. So hindi naman natin expectation talaga na lahat ito ay mamumunga guys. Kasi tingnan nyo naman guys yung area ko guys. So ayan, makikita nyo yan. Puro lahat yan disyerto guys. Yan. Construction site. So wala kami makikitang tanim. Ganito lang lahat. So sa dito na area guys, alam nyo, ako lang yung may tanim na ganito. So makikita nyo guys, ayan. So ako lang yung may ganito na may damo sa labas. O ayan. Titingnan nyo guys. Tingnan nyo. Diba? Tsaka bago ako dumating dito guys, area na ito, yung area na ito ay wala talagang tanim. So kalbo ito guys, no? So almost 2 years ako dito mahigit, nagiging ganito na siya guys. Tingnan nyo, iba talaga ang Pinoy mag-alaga. So yung trabaho ko dito guys is florista, no? As a flower designer. So pag wala akong customer sa loob, dito ako namamalagi, naglilinis, ganyan. Pag may customer naman, walk-in, yan, doon ako sa loob. So yan, kung makita nyo guys, yan ang flower shop namin. So ito yung labas. Alam nyo guys, maganda ito guys pag humaba na ito yung tanim na basil, no? So magiging ganyan sa guys. So yung unang tanim ko, yan yung flower shop namin guys. So ayan po yung damo. Yan, kung makikita nyo guys, napakaganda, no? Kasi araw-araw kong dinidiligan yan guys. At saka yung sa kabila, ayon, kanina ko lang yan na tawag dito, pinantay, no? So nilinis ko. So araw-araw diniligan ko yan. Kaya nga kailangan nating mag-ano ng tubig, kasi yung damo dito guys hindi mabubuhay kapag walang tubig.
Lalo lalo na ito, alaga ko rin to, itong tanim na ito, no. Di ko lang alam kung anong pangalan nito guys eh. So ayan guys, no. Yan po, kumpleto po tayo dito. Mayroon po tayong tsaka may ilaw-ilaw dito guys. Yan ang kagandahan dito kasi mayroong pagpasok mo dito sa flower shop namin, ayan. Yan, may ilaw-ilaw siya. Ayan, yung parang entrance niya. Ayan guys. Yan yung parang entrance niya yan, no? So ayan, mas maganda. So ayan guys, yung tanim-tanim na alaga ko na pagka gusto mo lang talaga yung gawin na gawin mo yung trabaho na walang kapalit, okay lang naman. Kasi actually guys, itong trabaho ko na ito guys sa labas, hindi ko na trabaho ito. As in florista lang talaga ako, kaya lang siyempre tulong na rin kasi wala namang masyadong customer, tulong na rin sa company ko. So ito guys, kung makikita nyo, ito rin tanglad, diba? May tanglad tayo kasi nga tayo pag Pilipino kasi ayaw natin na wala tayong talagang sariling tanim. Ugali na ng Pinoy yun na kahit papano meron tayong sariling tanim. Kaya nga ito, nagtanim ako guys ng aloe vera kasi mahilig din ako minsan yung ng buhok ko. Yan, maganda rin to guys. Alam nyo, pagtanim ko nito dati guys, halos mamatay yan guys. Napulot ko lang yan doon sa gilid ng karsada na nagbili ako ng tawag dito ng groceries ko. So nakita ko yan, parang patay na. So yung ginawa ko, tinanim ko, ayun, dumami. Ayun po yung isa, aloe vera din yan. Pero ito yung talagang malaki na, no. Actually guys, meron na siyang anak. Ito yung anak niya, maliit na. So ililipat ko lang guys. At saka yan yung pipino ko guys. Tingnan nyo kung gaano kataba yung pipino ko guys, oh. O diba? Yan. At saka yun, may mga maliliit pa. Iwan ko kung makarecover. Pero sa palagay ko guys, makaka-recover yan. Pero ito sure ball na to guys. Ito yung kalabasa ko at saka yung pipino ko guys, sure ball na yan. Yan, dalawang yan, yung malaki na kalabasa guys. So ang purpose ko niyan guys, kahit ganyan lang siya, hindi ko siya pinatay na magkatabi sila. Kasi ang purpose ko niyan, pagka mamulaklak siya, kahit hindi siya mabunga, ginugulay ko yan guys. Kinakain ko yung bulaklak niya, nilalagay sa mga panggulay yan, pang sahog, masarap igisa yan guys. Kaya yan ang purpose ko. Saka yan yung katayan niya guys, so ginawa ko lang. So yan, pang lang yan, pang kumbaga pang ko lang sa ko lang na kung pwede bang mabuhay ang tanim sa gitna ng disyerto guys. Pero wala pala talagang imposible guys. Pag magsipag ka lang sa pagtanim, alagaan mo lang sa tubig, at wag mo lang i-consider talaga na yung as in yung trabaho mo ay florista ka lang talaga. Sa akin, hindi ko ginaganon yung sarili ko na pagka ganun ka, ganun lang talaga yung trabaho mo. Sa akin, tingnan nyo guys, kaya ako kahit na ganito lang yung trabaho ko, ginagawa ko rin ng maayos, pati sa labas guys. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan, yung alaga ko na yan, yung mga tanim na yan guys. Ayan, alaga ko yan guys. So tingnan nyo naman ang damo sa labas. Kasi kung yung paligid mo, kung ang paligid ko ang babasihan nyo guys, wala talagang katanim-tanim guys. Tingnan nyo, construction site yan lahat. Yan, kung makikita nyo guys. So wala yang katanim-tanim. Ayan nyo, ito yung sitwasyon dito paggabi sa area ko, no. So ayan guys. Pero pagdating mo dito, yan yung makikita nyo guys. Yan. So kung makikita nyo, yan ang paligid. Yan ang paligid ko. Yan. So walang katanim-tanim, di ba? So pagdating mo naman dito, yan. Yan yung flower shop namin, at yan yung inaalagaan ko ng mga tanim-tanim na yan. Ayan, kung makikita nyo, yon. Pag lumago yan, makikita mo green na green na yan. Yan yung melon. Di ba? Sinong mag-aakala niyan ng ganyan? So talaga tayong Pinoy, mahilig tayo magtanim at mapag-alaga tayo sa trabaho natin, no? Actually guys, so ayan po yung flower shop namin. So ito lang po guys, no, at maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.